JJ Redick may hamon para kay Bronny James. Pag-aralan daw nito sina Davion Mitchell at TJ McConnell. Sa isang kamakailang pahayag, binigyang diin ni Lakers head coach JJ Redick ang direksyon na nais niyang tahakin ni Bronny James sa kanyang development. Ayon kay Redick, magandang pagbasehan ng laro ni Bronny ang estilo ng dalawang kilalang defensive guards sa NBA, si Davion Mitchell ng Sacramento Kings at si TJ McConnell ng Indiana Pacers. Sa bawat posisyon sa court, ramdam mo ang impact nila, offensively man o defensively. Nakakaapekto sila sa laro dahil sa effort at intensity na binibigay nila bawat minuto, paliwanag ni Redick. Dagdag pa niya, mahalaga ang defensive pickup points, disruption at pagiging agresibo sa pag-atake sa basket. Mga aspeto raw na ipinapakita ni Bronny sa ilang amazing flashes, pero kailangan pang linangin. Para kay Redick, susi sa pag-angat ni Bronny sa mas mataas na level ang kanyang cardio fitness. Aniya, kung magagawa ni Bronny na mapanatili ang mataas na energy at intensity sa buong laro tulad ni Mitchell at McConnell, magiging mas madali para sa kanya na maka-establish ng role sa team. Noong rookie season niya sa Lakers, limitado man ang minuto ni Bronny, unti-unti siyang nagkaroon ng kumpiyansa sa rotation. Sa kabuuan ng 2024-25 regular season, nagtala siya ng 3.5 points, 1.4 assist at 1.1 rebounds per game sa loob ng average na 11 minutes per game. Bagamat hindi pa ganap na impactful, napuri ang kanyang effort sa depensa at ang willingness niya na gawin ang dirty work. Sa katatapos lang na 2025 NBA Summer League, nakita rin ang mga signs ng kanyang defensive potential. Sa 4 na laro, nag-average si Bronny ng 5.3 points, 2.5 rebounds at 2 assists per game, ngunit bumaba pa rin ang shooting percentage niya sa ilalim ng 40%. Gayunpaman, ipinakita niya ang pressure defense at court awareness na hinahanap ni Redick para sa isang energizer-type guard sa second unit. Habang maraming mata ang nakatutok kay Bronny dahil sa kanyang apelyido, malinaw na nais ni Coach Redick na tutukan ng batang guard ang effort, hustle at defense, mga bagay na kontrolado niya bilang pundasyon ng kanyang NBA career. Samantala, may lumulutang na posibilidad na makuha ng Los Angeles Lakers si Nikola Vucevic sakaling siya ay ma-buyout mula sa kasalukuyang team. Dahil dito, nahaharap ang Lakers sa isang mahirap na desisyon kung paano nila mapapaluwag ang kanilang salary cap. Isa sa mga tinitingnan nilang opsyon ay ang paggamit ng waive and stretch provision sa kontrata ni Maxi Kleber o Gabe Vincent. Sa halip na magsakripisyo ng draft pick para mailipat ang kontrata ng isa sa kanila via trade, maaaring piliin ng team na i-waive at i-stretch ang natitirang sahod ng isa na magpapababa sa cap hit taon-taon. Kung halimbawa ay si Kleber ang i-stretch, aabot sa tinatayang $3.66 million kada taon ang dead cap sa susunod na 3 season. Hindi ito maliit pero hindi rin ito gaanong pumipigil sa galaw ng front office. Ang tanong ngayon, sapat ba ang halaga ni Vucevic bilang upgrade upang isakripisyo ang isang rotational player at mag-load ng dead money sa salary books? Ang sitwasyon ay lalo pang nagiging komplikado dahil parehong may value sina Kleber at Vincent. Si Kleber kahit hindi pa gaanong nagagamit ay sinasabing nasa magandang kondisyon ngayong off-season. Samantalang si Vincent naman ay nagpakita ng flashes ng pagiging useful noong nakaraang season. Kaya't kung hindi sigurado ang Lakers sa magiging impact ni Vucevic, maaaring risky ang desisyon na i-waive ang isa sa dalawa. Isa pa sa mga ikinokonsidera ay ang posibilidad na matrade na lang sina Kleber o Vincent kapalit ng kaunting draft compensation. Ngunit kung mataas ang asking price ng ibang team para ipilit ang isang salary dump, baka hindi ito praktikal. Pero kung may team na aktual na interesado sa stretch big tulad ni Kleber, posibleng maging win-win ang senaryo. Sa huli, nakadepende ang lahat sa kung gaano kalaki ang tiwala ng Lakers kay Vucevic bilang upgrade. Isa siyang veterano na kilala sa scoring at rebounding at maaring magbigay ng mas ibang klaseng floor spacing kaysa kay Kleber o Vincent. Ngunit tulad ng kahit anong hakbang sa NBA, kailangan munang timbangin ang presyo sa draft capital, cap flexibility at long-term plan ng team. Habang wala pang konkretong galaw, malinaw na sinusuri ng Lakers ang bawat anggulo bago magpasya. Samantala, habang patuloy na binubuo ng Los Angeles Lakers ang perpektong roster sa paligid ni Luka Doncic, lumulutang ngayon ang isang intriguing scenario, isang reunion kay Malik Monk. Sa kasalukuyang sitwasyon ng Sacramento Kings, lalo na kung tuluyang mapunta si Russell Westbrook sa kanilang roster, maaaring piliin ng Kings na i-move on mula kay Monk. At kung mangyayari ito, dapat nang kumilos agad ang Lakers. Hindi na bago sa Lakers si Monk. Noong 2021-22 season, nagsilbi siyang bright spot sa kabila ng underwhelming campaign ng team. Sa kanyang isang season sa LA, nagtala si Monk ng 13.8 points, 3.4 assists at 2.9 rebounds per game habang bumabaril ng 39.1% mula sa 3-point range. Kilala siya sa kanyang microwave scoring, kayang uminit agad at makapagbigay ng instant offense mula sa bench o maging spot starter. Ngayon, mas pinupa niya ang laro at naging isang 6th man of the year caliber scorer para sa Sacramento Kings. Ang kanyang off-ball movement, cutting at consistent shooting ay eksaktong mga aspeto na hinahanap ng Lakers para mag-complement kina Luka Doncic, LeBron James at Austin Reeves, mga primary ball handlers na nangangailangan ng spacing at secondary scoring.
Kung mapunta si Monk pabalik sa Los Angeles, lalo pang lalalim ang closing lineup ng Lakers. Sa spacing, 3-level scoring at aggressive mentality ni Monk, makakabukas ito ng bagong layer para sa opensa ng team, lalo na sa mga crunch time possessions sa playoffs. Ayon sa ilang ulat, posibleng makuha si Monk sa pamamagitan ng trade package na kinabibilangan ng isang future first round pick, promising rookie tulad ni Dalton Knecht at salary filler. Kung mangyari ito, maibabalik ng Lakers hindi lang ang isa sa mga pinaka-explosive guards na nagsuot ng purple and gold nitong dekada, kundi mabibigyan pa si Luka Doncic ng isang ideal backcourt partner sa misyon nilang makabalik sa tuktok ng NBA.